Ayan mga kabeshi, si Andres, busy-busy dito sa simbahan. Andres! Hi! Ayan po si Bossing at si ate. Dito, maganda rito. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Kamusta mga kabeshi at mga kapitik? Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's vlog ay may make-upan ko po si Kim at si Ate Nels. At sila po ay Abay at Ninang si Ate Nels sa kasal po ni Tilat at ni Isil. Congratulations! And mga kabeshi, on the way na po kami kina Ate at first time ni Andres sumakay ng tricycle. Andres! Kasama po namin yung dalawang bata. Tutoy si Baron po. At ihatid natin po kami ni Eric. Dahan-dahan lang naman po kami. Ay, Diyos ko. Recording ay 7 AM pa lang. Napakaganda dito sa tulay. Napakaganda ng bundok. Sobrang blue. Pati ang ilog. Hi! Naantok ka, no? Parang inaantok po si Andres. Doon na lang. Hindi ko tinuruan si Andres pero nakakapit din naman po. For safety, Andres. Batang probinsya na ito. Nakatulog na ang ating nag-experience mag-tricycle. Unang sakay sa tricycle, tulog. Wow. Ito na po ulit na kami na ate. Malapit na. Ayan mga kabesyan, dito na po kami kila Ate Nels. At maghahain po muna si Baron at si Barunto. At kami po ay magbe-breakfast muna. Ate, kayo mukhang donyan-donya sa iyong robe. Maganda. Naka-silk. Andres, nagising na po si Andres pagkadating. First tricycle experience ay natulog naman. Kain po tayo. Thank you, ate, for the breakfast. Ayan mga kabeshi, ready na po. Medyo makalat lang. Hindi na masyadong maayos. At ayan na po si Ate Nels. In my makeup chair. Ayos lang po kay Ate Nels. Napakaganda, lalong lumabas. Sensya na po sa background, si Bossing po ay nagbibihis. At si ate ay mag-ayos lang po ng buhok at magdadamit, saka natin ayusin yung kanyang final look. Okay. Thank you, Janet. You're welcome. And next na po si Kim. Nini, ikaw na.
May makulit pong cute na baby dito ah. Ayan naman mga kabeshi, next na po si Baby Kim. At si Kim po pala ay abay din. Ay, sundress ko. Sundress ko. Mami? Mami? Meanwhile, Ayan, kumusta mga kapitik? Good morning. At nandito po ako ngayon sa LTO Tagaytay. Yan, para magpa-emission test. So, ngayon pala ay holiday. Wala po palang office ngayon. Ngayon po ay Friday upon recording. Kaso ay Cavite Day pala ngayon. So, wala pong pasok ang mga taga LTO. Kaya holiday po. So, hindi ko pa pala maasikaso yung aking plaka ngayon. Sana ay gusto ko na sanang tubusin. Ayan po guys, medyo maulan pa. Nandito ako sa Tagaytay. Ngayon sana ay gusto ko nang tubusin yung aking plaka nasa Pasay. Dahil nga ako ay pauwi na naman ng probinsya. Ay ako po'y walang plaka dahil kanila ang kinumpis ka. Pero may mga nababasa po ako sa forum, no? May mga nagre-reklamo na. Ano pala yun, nasa batas ng LTO na bawal palang kumuha ng bawal palang kumuha ng lisensya or ng plaka. Dapat daw po hindi nila kinukuha. Kung ticket lang talaga. Wag nang kukunin ng plaka or lisensya. So marami pong naiinis, hindi lang po ako nagrereklamo at marami pala kami na nakuhaan ng plaka. So marami pong nagrereklamo guys. Tapos mali rin pala yung proseso, no, na kanilang ginawa or yung tinatawag natin na procedure para i-test. Kasi po ang tama lang palang apak dito ay mga 2.5 to 3,000 revolution, no. Nakita naman namin, kami po ay 6 dito sa sasakyan, talagang sinasagad po nila dahil po gusto talaga nilang pausukin. Alam kasi nila na diesel to. Kaya malayo pa lang po ako, kahit hindi pa nila nakikita yung likod ng sasakyan ko, yung usok, ay ako pinapara na. Kasi alam nila na diesel, kung alin yung mga diesel, no? Paparahin nila tapos bubumbahin nila ng bubumbahin. Kaya marami pong nagrereklamo kasi marami naman doong jeep pero hindi nila pinapara guys, hindi nila pinapara. Talagang yung mga private lang na mga naka-diesel. So, yun na po yung kanilang pinapara. Ito po, yan. Kailangan pag inapakan natin yung revolution, pinakasagad niya, yon 3,000. Pag makapalang usok, yon i-reading nila yon. Kailangan daw ang pasado is 2.5 yata, basta may reading sila doon. Pagka bagsak ka at mausok, yon kukunin nila yung plaka or lisensya. Meron niya po doon isang nagrereklamo, lisensya naman yung kinuha sa kanya dahil ayaw niyang ibigay yung plaka. So papipiliin po kayo, plaka or lisensya. So yun talagang kinukuha na, which is sabi naman ng LTO ay bawal na daw po pala yun. Kung may violation ka, titikitan ka. Yan. So hindi pwedeng kukunin yung plaka mo or lisensya mo. Yun po yung mga nababasa ko sa forum. May shoot pa po ako bukas. After nun baka diretso na ako pauwi ng Quezon. So sayang, ngayon ko talaga in-schedule na wala akong gagawin ngayon eh. Ngayon ko in-schedule na dapat asikasuhin ko yung aking pagtubos ng aking plaka ay hindi ko po magawa dahil holiday pa lang ngayon, walang nag-i-emission test. So ako po ay pauwi na muna sa bahay namin. At sina Janet ngayon ay naka na Ate Nels dahil ngayon po ay may kasalan. Yan. Si Ate Nels yata ay isa sa ninang. Kaya si Janet po ay may makeup. May make-upan niya si Ate Nels at saka si Kim. So nandun sila ni Andres. Yan.
Saka gusto ko lang din po magpasalamat pala doon sa mga nagko-comment. Tinanong kasi ako sa inyo, may sinangguni ako kung anong magandang solusyon, no? Kung ibebenta to at bumili kami ng bagong hulugan. Kasi maganda rin kasi siyang opportunity. Halimbawa, ang bentahan nito 350 to 400. Yung halimbawa, yung kalahati, pwede kong pan-down. Tapos mayroon pa akong kalahati na pampuhunan pa sa negosyo. Kaso hindi pa naman po ako nagpapasa ng application na ako'y bibili sa mga bentahan ng sasakyan. So ang naiisip namin ni Mrs. ay pwede nga namin itong ibenta at yung kalahati pan down, yung kalahati ay pwede namin pang negosyo or pwede namin i-down na lahat yun para maliit na lang yung aming monthly. Yung isa naman na option ko doon po sa aking kahapong vlog ay wag na lang ibenta, i-keep na lang. Kasi normal lang naman talaga na may mga nasisira at pinapalitan. Yun naman po ay normal. Diba, yung gulong, yan, ginagamit kasi natin yan. Yung preno, nauubos yan. So may mga nagsuggest na ibenta na lang. May mga nagsuggest na i-keep. Ang nagiging factors din sa pagdidesisyon namin ni Mrs. yung pagbubuntis niya, no? So ngayon medyo napabilis yung ating second baby. Kaya kami ni Mrs. ay tuwan-tuwa. Yun yung parang isang factors na baka hindi ko kayanin kapag pinag-iipunan ko yung pang halimbawa. Kasi lagi akong nag-iisip na paano pag na-CS, kumbaga yung pinaka-worst. So dapat ready ako. So baka hindi ko kayanin na meron naman akong monthly na binabayaran na sasakyan. So hindi ako makakapag-ipon kapag yung pera ko ay napupunta sa monthly ng aking sasakyan. Kasi maghuhulog ako pag kumuha ko ng bagong sasakyan. So ayun guys, salamat po sa inyong mga nagko-comment. Yan. At hindi pa naman final yung aming decision ni Mrs. Pero mas lamang na parang wag na nga muna. Siguro pagka-anak na niya. Parang ganun po yung aming initial na decision ngayon. Ayan guys, may na-search ako na meron pala bukod sa LTO ay mayroon sa labas na mga nag-emission testing. Yan, kaso sarado rin sila. Marami rin palang ganyan, no? Meron pa doon banda doon. May nalampasan din ako kanina, pero sarado rin po. Yun pala, may mga ganyan. So kung sa LTO maraming pila, pwede palang magpa-emission test sa labas. Yan, may mga emission test din po na accredited ng LTO sa labas. So ayan guys, may isa pa ditong accredited ng LTO na nag-i-emission. Ayan. Tapos wala, holiday pala talaga ngayon. So sa Monday po. Hanggang Wednesday daw naman sila. So babalik po ako sa Wednesday. Tapos nagkakwentuhan kami. Sabi niya ay mali nga yung ginawa. Hindi daw yung bubumbahin kasi meron siyang tinatawag na tamang pagbumba. Parang ang sabi nga niya, dos lang daw 2,000 RPN Natatawa nga ako kasi pinabumba sa akin ng 2,000 to 3,000 tapos tiningnan niya, wala siyang aparatong nilagay, tiningnan niya lang sa mata. Wala daw usok Ayan guys, at nandito ako sa Silang Cavite naman ngayon dahil sa hindi ko maasikaso yung aking pag-emission test at holiday pala. Ay bibili po ako ng SIM card. Aming paninda ni Janet. Dito po yun sa mismong Silang Cavite. Sa bayan. Tumawag si Janet. Ay ako daw ay bumili na. Para pag uwi ko ay may dala akong kahit papaano may paninda ako na SIM card. Ayan guys, bumili na ako ng SIM card. Para sa paninda namin ni Mrs. Tapos nakakwentuhan ko na din. Sabi ko ano yung ginagawa nila dun sa mga customer na nagpapatulong magpa-register. Kasi po ang SIM card dito sa Pilipinas kailangan ng i-register. Hindi katulad dati na pagkabili mo yun na gagamitin mo na. Pero ngayon kailangan ng i-register. Ang sabi niya ang kanila daw dati na singil ay 400 pagka ipaparegister kanila. Pero ngayon 100 na lang daw po kahit saan dito bumili. Kasi nakakaabala din niya naman. Kumbaga sila, tindahan sila. Tapos yung pagpaparegister po ay umaabot din ng mga
bagal, mga 30 minutes, ganon. Tapos magsesend ng ID, may selfie pa, may mga sasagutan pa. Kaya yun, sasabihin ko kay Janet, maningil din siya ng sa ano. Kasi ang patong namin dito parang 5 piso lang. Maliit lang po ang kita sa SIM card pero mabenta kasi. So tapos ang tagal ng pagpaparegister. So parang yun nga, why not na magpatong no, sa service. So ayan mga kapitik, nandito na po ako sa bahay. Yan, thank you Lord. At salamat po sa lahat ng mga nagko-comment no, nagsasuggest tungkol doon sa aking tambutso kung anong magandang gawin. Pero lalo na din po kay Ma'am Mabren at sa kanyang hubby, sa kanyang husband. Yan, may mga instruction pa po sila na sinabi sa akin na dapat gawin. So thank you so much po. Pero sa ngayon siguro I will save it for the future muna. For future. Kasi ako naman ay confident na ito'y kahit wala akong gawin na ito po'y makakapasa sa emission test. At saka yun nga, pinakita ko na kanina dun sa Kaiser na nagtitest emission ay sabi niya wala namang usok na nalabas. So yun, so gusto ko muna siyang ipa-emission test nang wala akong ginagawa, wala pa akong pinapaayos o pinapalinis. Yan. Para makita natin na pasado talaga siya bago ako magpunta doon sa Pasay para tubusin yung aking plaka. So salamat po sa inyo. Ayun naman po yung aking isi-save para for the future ay magagamit natin yun kung paano paputiin yung usok maglinis, no? May mga instruction doon kung alin yung mga lilinisin. Yan. Shout out po sa inyo at maraming salamat. Sila ay full support sa buong Team Hitik. Yan. At saka din dun sa mga nagsuggest kung ibebenta ito o ikikip. Yan. Thank you so much po. At ngayon si Janet at saka si Andres ay ang alam ko ay tapos nang mag-makeup ka na Ate Nels. At sabi niya ay papunta na sila ng kasalan. Wow, at ayan po si Kim. Ganda. Hindi ng partner mo. Akala ko si Dudut. Ayan mga kabeshi, si Andres. Busy dito sa simbahan. Andres! Hi! Hi! At kami nga po ay sumama na kina ate dito sa loob ng simbahan. Sila po ay pinapapila na. Lahat ng mga abay, ninong at ninang. Andres is sitting. Andres, nasaan ka ngayon, ha? Kulit-kulit po ni Andres. Lima pa ka na. Andres! Naambon! Andres! Andres! Congratulations! Ang ganda mo naman. Hindi kita nakilala. Ayan po si parents po ni Pilar. Si Ate Huya at yung kanyang tatay. Ayan po si Bossing at si Ate. Dito, maganda rito. Smile. Kitang ipin mo. Gandang ninang at gwapong ninong. Pinicturean po sila ni Camelot. Tulog na po si Andres at nakanganga pa. Ay, tapos na po ang kasal. Congratulations to Pilat and ayan mga kabeshi, tapos na ang kasalan. Okay ka dadating galing sa na. Andito si Idro, na-miss ni Andres. Meron ka pong exam ngayon? Ngayon pa Ay, tapos na po ngayon. ngayon ay public holiday pero may pasok ka na. Pasok si Kuya Edro, napakasipag. Nag-exam ka. Na-perfect mo. Hindi ko ba alam. Di ba po nag-check-check? Ayan mga kabeshi, kami po ay nakasakay na lang dito sa van. Yan, papunta po ng Fiesta Infanta. Doon po yung venue ngayon. Nandito na po kami sa reception.
Dito po yan sa Fiesta Infanta. Ang ganda po pala ng setup kapag kasal dito. Tayo si Becca naman, siya po ang host mamaya. At dito po sa table ay marami na po pagkain na nakahain. Hindi pala ito po naka-serve na. Yan. At ito ay care of Adenel at bossing ang mga alimang. Ayan mga kabesyo, kumakain na po tayo. Kumakain na rin sila Mahal. Pedro. Yan na po si Mahal. Wow, ganda naman ang outfit mo, Mahal. Isa ka ba sa mga abay? At si Tito Eric nandito din. Yes. Kasi bossing, formal na formal pa din. Pero gutom na. Fresh. Ito ninang. At si Kalian pa nandito na. Si Eric kumakain na din. Sabi mo, binabigay. Ang galante ng Team Itik. Proud to represent. Kayo na! Kami na daw. Sabi ni Becca naman. Marami po tayo. Congratulations! Marami po tayo kulitan. Ayan mga kabeshi at mga kapiti, kami po ni Andres ay pauwi na. Yehey, thank you Lord. At kami po ay nakapagpaalam na kay Ate Huya at sa mag-asawang Pilat. At Andres, antok na po si Andres kaya ganito. Mwah. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aming pong YouTube channel. Continue to like and subscribe. Bye-bye! Say bye-bye! The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. Nahum 1-7 KJV.